Bakit po yung kasalanan ay parang alikansya? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Brother Martin Ojerio. And of course, happy birthday din po kay Sister Ling. Hello po sa inyo, Sister Ling Balintong. Ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral po patungkol po kay Ezekiel. Ang verse po natin ay matatagpuan po sa Ezekiel chapter 4. Now, dito po sa Ezekiel chapter 4, may kakaibang pinagawa ang Diyos. Kay Ezekiel po, ang daming mga kakaibang pinapagawa kay Ezekiel eh. Ah, Dito po sa mga devotions natin, mention po natin yung ilan, pero marami. Halimbawa po dito sa Ezekiel chapter 4, una may pinagawa ang Diyos kay Ezekiel na miniature. Alam niyo po yung maliliit na mga bahay, building, ganun po. So sabi dito, "And you, son of man, take a brick and lay it before you and engrave on it a city, even Jerusalem. And put a siege works against it." Anong pinapagawa ng Panginoon? Ganito po yung, marahil yung itsura nun, no? Sabi ng Diyos kay Ezekiel, Ezekiel, gawa ka ng miniature model ng city, parang ganyan. Tapos unti-unti, lagyan mo ng mga kalaban. Paligiran mo ng mga siege works. Ito po yung ginagamit para pasukin yung city. So basically, ang ginagawa ni Ezekiel, gumagawa siya ng model ng siege works ng yung pag-atake sa isang city. Now, nasaan po ba si Ezekiel during this time? He was in Babylon. At syempre, may mga kasamahan siya doon. Hindi pa bumabagsak yung Judah during this time. Yung city of Jerusalem, hindi pa. Kasi po, sa pangatlong po yun, deportation mangyayari 586 BC. So, syempre, iniisip ng mga tao, usually, no, isipin nila, hindi pa babayaan ng Diyos yung templo. Pero ito, propeta ng Diyos, gumagawa siya ng miniature na winawasak, inaatake yung city at yung templo ng Jerusalem. So, imagine niyo na lang, maraming mga chismoso at chismosa tumitingin doon sa miniature na yon, tapos nagtatanong, Ezekiel, ano ba yung ginagawa mo? Sasabihin ni Ezekiel, ito yung gagawin ng Diyos sa Judah dahil sa mga kasalanan ng Judah. Now, after this miniature, sa verse 4 po, sabi dito, okay Ezekiel, ito na yung next na papagawa ko sa iyo. Then, lie on your left side and place the punishment of the house of Israel upon it. For the number of the days that you lie on it, you shall bear their punishment. So, gaano katagal yon? 390 days. Basahin po natin sa Tagalog, sa verse 5 na lamang po, no? Sapagkat aking itinakda sa iyo ang bilang ng mga araw, 390 araw, katumbas ng bilang ng mga taon ng kanilang kaparusahan. So sabi ng Diyos kay Ezekiel, Ezekiel, mahiga ka sa iyong tagiliran sa gawing kaliwa. Gagawin mo yan, gaano katagal? 390 days. At pagkatapos nun, 40 days naman sa kabila. So sabi rito sa verse 6, kapag natapos mo na ang mga ito, ikaw ay hihiga sa ikalawang pagkakataon sa iyong kanang tagiliran at iyong papasanin ang kaparusahan ng sabahiyan ni Judah. 40 araw ang aking itinakda sa iyo, isang araw sa bawat taon. So, yung 40 years, ang katumbas nun ay 40 days na si Ezekiel ay nakahiga sa tagiliran niya, pakanan naman. Yun naman ay katumbas ng kaparusahan or guilt ng Judah. So, ito po ang ilan sa mga katuruan natin mula dito, no? Number 1, sin accumulates and invites God's judgment. Yung kasalanan po, nag-accumulate, nagpa-pile up. At habang nagpa-pile up ito, nagpapatong-patong ito po ay nag-iimbita. Isipin nyo, parang hinahatak niya yung judgment ng Diyos palapit, no? Hanggang palapit ng palapit dun sa city of Jerusalem, hanggang wasakin na yung Jerusalem. Ang Diyos po may itinakdang oras, may itinakdang panahon. Depende dun sa accumulation ng kasalanan. Makikita niyo po yan sa mga pinalayas ng Diyos ng mga bayan, kagaya ng mga Canaanites nations. Sabi ng Diyos, okay, hindi mo napapalayasin yung mga Canaanites, hindi pa puno yung kanilang kasalanan. So parang alikansya, no? Kaya nga po,
sa umpisa ng devotion natin na ito, inihahalong tulad natin yung kasalanan sa alikansya. So parang ganito po yan. Sin, what you deposit grows. Parang alikansya. Kung ano yung dinedeposito mo doon, yun yung mag-grow, yung lalago, dadami, mapupuno. Every choice, every time. Ano po yun? Pride, anger, envy, lust. Sa case po ng mga Israelites, idolatry. Yan yung pinakamatindi. Injustices. And the more you feed it, the heavier it gets. And number 2 po, God administers either covenant blessings or covenant curses. Yan po yung nakasaad sa Deuteronomy chapter 28. Kung gusto niyo pong maunawaan kung bakit ang daming judgment sa Bible, basahin niyo po yung Deuteronomy chapter 28. Bakit? Yung Deuteronomy chapter 28, dyan po nakasaad yung curses and blessings. Kapag sumunod ang bayan ng Israel sa kanilang kasunduan sa Diyos, tatanggap sila ng blessings. Proprotektahan sila ng Diyos dun sa bayan ng Israel. At kung sila naman ay susuway sa kasunduan nila, yung kasunduan nila, yung covenant nila with the Lord, at pagpapalit nila yung tunay na Diyos sa mga Diyos-Diyosan, wawasakin naman sila. Kakaroon ng famine, pestilence, diseases, kahirapan, kapighatian, and eventually papalayasin sila sa sarili ng bayan kung paano pinalayas ng Diyos yung mga Canaanite nations. Ang Diyos po ang nag-execute ng judgment kung blessing man yan o curse. Kaya pag nangako ang Diyos, I will bless you, tutuparin ng Diyos yun. At pag nangako din ng Diyos sa mga tao na I will punish you, tutuparin din ng Diyos yun. And pangatlo po, Jesus is the greater Ezekiel who bore the punishment deserved by God's people. Ito naman po yung pinupunto ng Ezekiel patungkol kay Jesus Christ. Na si Jesus Christ, kung paano si Ezekiel dito, sa kanya iniatang, kumbaga ipinataw yung kaparusahan. Pansinin niyo po rito. Sabi po rito, paulit-ulit pong sinasabi rito, basahin po natin dito, kinulayan ko na para makita natin na malinaw, no? So sabi dito, you shall bear their punishment. Inulit na naman, you bear the punishment of the house of Israel. Tapos inulit na naman, and bear the punishment of the house of Judah. Sino po yung pumasan? Si Ezekiel. Sabi dito, papasanin mo ang kanilang kaparusahan. Papasanin mo ang kaparusahan ng sambayan ng Israel. Papasanin ang kaparusahan ng sambayan ni Judah. Now, si Ezekiel po ay isang larawan. Isang larawan na darating na Messiah who is greater than Ezekiel. At siya po ang ating Panginoon Jesucristo na siyang pumasan ng kaparusahan, ng guilt, ng iniquity, ng ating mga kasalanan. At siya po yung pinako doon sa krus. Bagamat yung alikansya natin, punong-puno na, mga kapatid, ng kasalanan. Lahat ng kaparusahan nun, inako ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sabi sa Isaiah 53 is a prophecy of the coming Messiah. At ang gagawin dito, sabi dito, but He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. And then sa verse 6, sabi dito, the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Ipinataw, ipinapasan ng Diyos ang lahat ng ating iniquity, guilt, kasalanan, kaparusahan kay Jesucristo. By the way, yung iniquity po rito, pareho po yung term na yan na ginamit sa Ezekiel. Yung iniquity tsaka yung kaparusahan o yung punishment, same word po yan sa Hebrew. The Lord has laid on Him the iniquity of us all. Kaya mga kapatid, kahit na ang dami na nating naihulog sa ating mga alikansya, ang alikansya ng kasalanan, lahat ng yun, mga kapatid, ay pinarusahan na, inako na ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po sa application natin ngayong araw, number 1, do not test God's patience and mercy. Huwag po nating i-test yung patience ng Diyos. Para pong alikansya yan, no? Minsan may kasalanan tayong gagawin, tapos wala naman tayong na-experience, everything is normal naman, hindi naman tayo naka-experience ng punishment from the Lord. Isa pa nga, minsan ginagawa natin yun eh. Tinetest natin yung patience ng Diyos, yung mercy ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos. Okay lang, papatawarin naman ako ng Diyos, isang kasalanan pa. Diba? Hindi natin alam, mapupuno na pala natin. At pag napuno natin,
meron palang disiplina ang Diyos na ipapataw sa atin. Kung Kristiyano ka, didisiplinahin ka ng Panginoon. Kung wala kang Kristo sa buhay, judgment yun. Kaya pag dinidisiplina ka ng Panginoon, pagpasalamat mo kasi ibig sabihin, tunay kang Kristiyano, tunay kang anak ng Diyos. At dinidisiplina ka ng Panginoon. Nagpapakita lang ang Diyos ng pagmamahal sa atin. Kung paano tayo dinidisiplina ng ating mga magulang dahil mahal nila tayo, ganun din tayo dinidisiplina ng Diyos dahil mahal niya tayo. Pero wag nating i-test yung mercy and patience and grace of God. Number 2 po, bring your sins to the cross of Christ. Mga kapatid, lahat po tayo may mga alikansiyang punong-puno ng kasalanan. Napakahirap humarap sa Diyos na dala-dala natin lahat ng yun at haharap tayo sa Diyos. To sa hatulan tayo ng Diyos na guilty. Tapos ipapataw ng Diyos yung judgment sa atin. Kaya napakahalaga mga kapatid na maunawaan natin kung anong ginawa ng ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Na yung lahat ng alikansya na hawak-hawak natin, kinuha ng Panginoong Kristo. Inako ng Panginoong Kristo ang judgment, ang kaparusahan. Siya yung pumasan doon sa krus ng Kalbaryo upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At haharap tayo sa Diyos, wala na yung alikansya na hawak natin na puno ng kasalanan. Ang hawak natin, yung kabanalan, yung holiness ng Panginoong Kristo. At haharap tayo sa Diyos. At ang makikita ng Diyos sa atin ay ang kabanalan ng Panginoong Kristo. Tayo po'y lumapit sa Panginoong Kristo kung first time nyo napakinig tong ganitong mensahe, first time nyo dito sa devotion natin, ang salvation po ay ibinibigay sa atin bilang regalo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. You just have to put your faith in the Lord Jesus Christ. Dali natin lahat ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo at humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan ginawa at magpasakop tayo sa pagkapanginoon ni Kristo. And number 3 po, praise God for all the blessings in Christ. Ako po, lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng blessings na natatanggap ko sa Panginoon. Alam niyo po, madalas kong na-experience yung parang kulang na kulang. Parang kakapusin ako Madalas ko na-experience yon. Pero matatapos yung linggo, buwan, na hindi ako nagkulang. Kasi, ang Diyos ang ating pastol at hindi tayo magkukulang. Lahat ng mga material blessings, dapat pinagpapasalamat natin sa Panginoon yon. Hindi lamang po material blessings, kundi all spiritual blessings. Sino po sa inyo na kakain, nagpasalamat sa pagkain? At the same time, sinasabi rin natin, Lord, salamat sa pagkain at salamat din sa buhay na walang hanggan. Sama niyo po sa prayer yun, yung pagpapasalamat, pagpupuri sa Panginoon. Kahit nagpe-pray ka lang sa pagkain, pinagpe-pray mo na, Lord, thank you for eternal life. Because I will forever be with you. At walang makakaagaw sa akin mula sa iyong mga kamay. Ganun po yung pagpapala na binigay sa atin ng Diyos. We are forever safe and secure in the hands of God just because we are in Christ Jesus. Ganun, yung blessing po ng Diyos, umaapaw po yun dahil sa Panginoong Kristo. Sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 32, walang blessings ang Diyos na ipagkakait sa atin. Walang mabuting bagay ang ipagkakait sa atin ng Diyos. Kung naibigay niya na ang kaisa-isa niyang anak, ang ating Panginoong Kristo, wala nang bagay pa na sasabihin ng Diyos, hindi ko bibigay. Lahat ng mabubuting bagay ay umaagos mula sa Panginoong Kristo. Para po sa ating discussion, why is it dangerous to presume upon God's patience? At para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin yung New Covenant. Ito po yung pinaka-importanting mensahe ni Ezekiel. And why is God so passionate about the New Covenant? Bakit yung Diyos sobrang passionate? Gustong-gusto niya yung New Covenant. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for your amazing patience and abundant mercy toward me. Forgive me for the times I have taken your grace for granted and delayed my repentance. Help me never to presume upon your kindness, but to turn from sin with a humble and willing heart.
I bring my sins to the cross of Jesus Christ, trusting that his sacrifice is sufficient to cleanse and restore me. Thank you for every spiritual blessing you have given in Christ. Fill my heart with gratitude, obedience, and a desire to live each day for your glory. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Ma'am Christine. Hello po sa inyo. Thank you po sa inyo sa pagiging supportive po dito sa ating daily devotions. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Sa Diyos po ang kapurihan, ang karangalan, at patuloy pong magbigay sa atin ng katagumpayan. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.